Gaano pa ba katagal mong hahayaan na wasakin ka ng kaguluhan ng buhay? Bawat sandaling nasasayang mo sa pag-react sa mga bagay na hindi mo kontrolado, hinahayaan mong ang mundo ang magdikta ng iyong kapayapaan, iyong kaligayahan at iyong layunin. Ilang beses ka na bang nagdilim sa inis dahil sa mga bagay na wala namang halaga sa kabuuang takbo ng buhay? Ang galit na iyan, ang pagkabalisa na iyan, ang walang tigil na bigat ng stress, lahat iyan ay refleksyon kung gaano kaliit ang kontrol mo sa sarili mong isipan. Pero heto ang hindi komportableng katotohanan, hindi kailangan manatiling ganito. Ang Stoicism ay matagal nang nagtuturo sa mga tao kung paano makaalis sa siklo ng paghihirap na ito. Tinuturuan tayo na ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pagbabago ng mundo sa paligid natin, kundi sa pagbabago ng paraan ng pag-react natin dito. Paano kung ang susi sa iyong kapayapaan, iyong lakas at iyong kaliwanagan ay nasa kamay mo na pala? Hinihintay ka lang na kunin mo ito. Kung handa ka ng tigilan ang pagpapaubaya, na kontrolin ka ng buhay, kung handa ka ng bawiin ang iyong kapangyarihan, kung ganoon, mag-subscribe ka. Ito ay isang commitment sa iyong pag-unlad sa wakas upang mamuhay ng may layunin at lakas. 1. Emotional control, the calm in the storm. Naranasan mo na bang mapunta sa isang sitwasyon kung saan may nagsabi ng isang bagay na sobrang nakakapag-trigger na parang sasabog na ang emosyon mo? Marahil pinuna ka nila ng hindi patas o marahil tinamaan nila ang lahat ng tamang butones. Sa sandaling iyon, lahat sa loob mo gustong sumabog, gustong ipagtanggol ang sarili, gustong lumaban. Pero ganito, gaano kadalas bang nakakatulong ang pag-react ng may galit? Maaring masarap sa sandali, pero lalo lang nitong pinapalala ang apoy at kadalasan parehong panig ay mas masama pa ang nararamdaman kaysa dati. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pag-react, kundi sa pananatiling kalmado, sa pagpapanatili ng kontrol sa iyong emosyon sa kabila ng kaguluhan sa paligid. Ito ang kaibahan ng isang taong mabilis makalimutan at isang taong nag-iiwan ng matagal na impresyon. Isipin mo, kapag may nakilala kang tao na nananatiling composed sa init ng sitwasyon, hindi lang iyon kahanga-hanga, nakakaakit din. Maaring hindi mo mapansin agad, pero may isang hindi maipaliwanag na ginhawa sa pagiging malapit sa isang taong hindi nayayanig ng mga pangyayaring panlabas. Sa gitna ng tensyosong pag-uusap, kapag ang iba ay mabilis magtaas ng boses o mag-defensive, ang taong humihinga lang ng malalim, lumalayo ng kaunti, at sumasagot ng may malinaw na isipan ay namumukod tangi. Ang kanilang kakayahang manatiling matatag sa gitna ng bagyo ay parang ilaw ng kapayapaan. At ang enerhiya ng pagiging kalmado ay bagay na hindi malilimutan. Ang emotional control ay pundasyon ng tunay na lakas. Madaling mag-react ng may galit, hayaan ang emosyon na kontrolin ang iyong kilos, lalo na kapag pakiramdam mo inaatake ka o hindi nire-respeto. Pero ang mga taong may mastery ng emotional control ay alam na ang tunay na kapangyarihan ay nasa kakayahan nilang pumili ng tugon. Naintindihan nila na ang panlabas na pangyayari ay hindi ang kumokontrol sa kanila. Sila ang kumokontrol kung paano sila tutugon sa mga iyon. Gaya ng sinabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Tanggapin mo ito at matatagpuan mo ang lakas. Sa mga sandali ng inis o galit, ang kapangyarihan kung paano ka tutugon ay nasa iyo. At doon nakatago ang iyong lakas. Kunwari nasa gitna ka ng hindi pagkakaunawaan at ang kabilang panig ay sinasadyang mang-inis, sumusubok na pindutin ang mga butones mo. Ang normal na tugon ay makipag-argue, ipagtanggol ang punto mo, o lumaban para sa validation. Pero paano kung imbes na makisali sa drama, huminto ka muna, huminga ka,
obserbahan mo. At saka sumagot ng malinaw. Maaring hindi ka pa sumagot agad, kundi bigyan mo muna ang sarili mo ng sandali ng katahimikan. Ang sandaling iyon ng katahimikan, makapangyarihan. Ipinapakita nitong hindi ka basta nayayanig. Ipinapakita nitong may emosyonal na maturity at panloob na lakas. At sa mundong nabubuhay sa kaguluhan, ang ganoong uri ng katahimikan ay hindi malilimutan. Hindi nakakalimutan ng mga tao ang mga taong kaya ang tumindig sa gitna ng bagyo. Madaling madala ng sandali at hayaang ang emosyon ang kumontrol. Pero ang tunay na lakas ay nanggagaling sa kakayahan mong kontrolin ang mga impulsong iyon at piliin ang kapayapaan sa halip ng alitan. Ang emotional control ay anyo rin ng self-respect. Kapag hindi ka nag-react ng padalos-dalo, pinapakita mo sa sarili mo na may kapangyarihan kang manatiling kontrolado sa emosyon mo anumang mangyari. Hindi mo hinahayaan na ang kilos o salita ng ibang tao ang magdikta ng isip mo. Sa halip, ikaw ang nagpapasya kung paano ka makakaramdam, paano ka kikilos, at paano ka haharap sa mundo. Ito ay isang tahimik na anyo ng lakas. Isang lakas na hindi naghahanap ng atensyon o papuri, kundi kusang nagmumula sa kumpiyansa sa sarili. At isipin mo ang epekto nito sa mga tao sa paligid mo. Kapag nananatili kang kalmado sa gitna ng tensyon, nagbibigay ka ng pakiramdam ng seguridad. Komportable ang mga tao sa iyo dahil alam nilang hindi ka sisigaw sa unang senyales ng tensyon. Alam nilang maaasahan ka nilang manatiling matatag anumang sitwasyon. Ang ganitong uri ng seguridad ay bihira at malalim itong pinahahalagahan ng mga tao. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto o hindi na muling magalit. Ito ay tungkol sa pagpili kung paano mo ipapakita ang galit na iyon. Kung paano mo ito hahayaang dumaan sa iyo nang hindi hinahayaang tukuyin ang iyong mga kilos. Ito ang esensya ng emotional control, ang kakayahang manatiling tapat sa iyong panloob na kapayapaan kahit gaano kaingay ang mundo. Kaya sa susunod na mapunta ka sa sitwasyon kung saan mataas ang emosyon, tandaan mo, ang reaksyon mo ang tanging bagay na kontrolado mo. Sa halip na magpadala sa galit or inis, huminto ka muna at huminga, ayusin ang kaisipan mo at tumugon ng may kalmado at mahinahong enerhiya. Ganito ka makakagawa ng impresyong hindi malilimutan. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto o sa hindi na muling makaramdam ng inis. Tungkol ito sa pagpapakita na kahit ano pa ang mangyari, ikaw ang may hawak ng sarili mong emosyon. At kapag napanghawakan mo ang iyong emosyon, nagiging hindi ka malilimutan. 2. The power of listening, being present in the moment. Sa mundong kung saan lahat ay pilit na gustong marinig, parang ang tunay na pakikinig ay isang nawawalang sining. Halos lahat ng pag-uusap ngayon ay tila mas tungkol sa paghihintay ng pagkakataon mong magsalita kaysa sa totoong pag-unawa sa sinasabi ng kausap mo. Lahat tayo ay nakaranas ng pag-uusap kung saan ang kausap ay tumatango lang, naghihintay na matapos ka para maipasok nila ang sarili nilang iniisip. Nakakainis, hindi ba? Ipinaparamdam nito na parang hindi ka talaga naririnig. Pero ang totoo, ang mga taong may pinakamalaking epekto sa buhay natin ay kadalasang kabaligtaran. Hindi lang nila naririnig ang mga salitang sinasabi mo. Totoo silang nakikinig. Nauunawaan nila ang kahulugan sa likod ng mga salita mo, ang emosyon, ang esensya ng nais mong iparating. At iyon ang dahilan kung bakit hindi sila malilimutan. Ang pakikinig ay higit pa sa simpleng pakikinig. Ito ay tungkol sa pagiging present sa sandaling iyon, ang pagbibigay ng buong atensyon at pagpapakita ng tunay na interes sa sinasabi ng iba. Gaano ba natin talaga ito nagagawa? Isipin mo, kailan ka huling nag-usap nang hindi iniisip ang isusunod mong sasabihin, hindi tumitingin sa telepono o hindi naglalakbay ang isip? Ang tunay na pakikinig ay nangangailangan ng focus,
at pasensya. Madaling madistract, madaling mag-isip ng sagot, madaling magsalita. Pero ang tunay na kapangyarihan ay lumalabas kapag kaya mong isantabi ang lahat ng iyon at nandiyan ka lang, buong-buo sa sandaling iyon. Doon nabubuo ang tunay na koneksyon. Isipin mong may kaharap ka at nagsisimula silang magbahagi ng isang personal na bagay, marahil isang bagay na matagal na nilang kinikimkim o mahalaga sa kanila. At ngayong nagkukwento sila, hindi mo iniisip kung ano ang isusunod mong sasabihin o pilit na tinatapos ang kanilang pangungusap. Sa halip, naroroon ka sa sandaling iyon, nakatingin sa kanila, paminsan-minsang tumatango. Talagang inuabsorb ang bawat salita. Hindi mo lang naririnig ang tinig nila, naririnig mo ang kwento nila, ang emosyon nila, ang takot nila, ang saya nila. Ang ganitong pakikinig ay hindi lang nagpapakita na nagmamalasakit ka, ipinapakita nitong mahalaga sila. At yun ang tumatatak sa mga tao, ang pakiramdam ng tunay na pagkaintindi. Ang pakiramdam na may nakikinig sa'yo hindi lang gamit ang tenga, kundi gamit ang puso. Sa mundong kung saan karamihan ng pag-uusap ay transactional, palitan lang ng impormasyon, payo o opinyon, nagiging bihira ang tunay na pakikinig. At kapag may bagay na bihira, nagiging mahalaga ito. Naalala ng mga tao ang mga taong marunong makinig. Bakit? Dahil higit pa ito sa pakikinig ng salita. Kapag malalim kang nakikinig, ipinaparamdam mong nakikita sila na ang kanilang mga iniisip, nararamdaman at karanasan ay mahalaga. Para bang kinikilala mo ang kanilang pagkatao. Ang ganitong presensya ay makapangyarihan. Sabi nga ni Carl Jung, "The most terrifying thing is to accept oneself completely." May malalim na katotohanan dito. Lahat tayo ay nais na maunawaan, ngunit kadalasan ay takot tayong ibunyag ng buo ang ating sarili. Pero kapag may isang nakikinig sa atin ng may buong presensya, mas nagiging malaya tayong magbukas. Doon nabubuo ang tunay na koneksyon. Ang pakikinig ay nagbibigay daan sa iba na maging totoo, nang walang takot sa paghusga, nang walang pressure na magpanggap o magpasikat. Lumilikha ito ng espasyo para sa pagiging tunay, at iyon ang hinahanap nating lahat, hindi ba? Ang tanggapin tayo base sa kung sino talaga tayo, hindi sa maskarang suot natin araw-araw. Isipin mo ang huling beses na talagang naramdaman mong may nakinig sa'yo. Baka kaibigan, kapamilya, o maging isang estranghero na naglaan ng oras. Ano ang naramdaman mo? Marahil gumaan ang pakiramdam mo. Parang nakita ka, pinakinggan ka, pinahalagahan ka, at malamang umalis ka sa pag-uusap na iyon na mas malalim ang koneksyon mo sa taong iyon. Ang pakiramdam na tunay kang naintindihan ay nananatili kahit matapos ang pag-uusap. Ngayon isipin mo naman ito, kailan ka huling naging ganoon para sa iba? Kailan ka huling tunay na nakinig? Madaling madala ng sarili nating iniisip. Madaling isipin na kailangan tayo ang magsalita, magbahagi ng karanasan o magbigay ng payo. Pero ang totoo, minsan ang pinakamakapangyarihang gawin sa isang pag-uusap ay tumahimik at makinig. At hindi ko ibig sabihin ay yung naghihintay ka lang ng pagkakataong magsalita. Ibig sabihin, tunay kang naroroon sa sandaling iyon. Kapag binigyan mo ng ganitong uri ng atensyon ang isang tao, hindi ka lang nakikinig sa salita nila. Nakikinig ka sa enerhiya nila, sa kilos nila, sa emosyon na hindi nila masabi. Kumokonekta ka sa kanila sa mas malalim na antas. Ang ganitong uri ng pakikinig ay hindi lang para maramdaman ang kausap na maganda ang loob nila. Ito rin ay paraan para lumago at matuto. Kapag tunay kang nakikinig sa iba, nagbubukas ka sa bagong perspektibo, sa mga bagay na maaring hindi mo naisip noon. Lahat tayo ay nakatira sa sariling maliit na mundo, puno ng sariling karanasan at kaisipan. Pero kapag nakinig tayo ng may bukas na puso at isipan, we expand that bubble.
We begin to see the world through someone else's eyes, and that broadens our understanding, our empathy, and our ability to connect with others. Let's not forget that listening is also an act of respect. In a culture where everyone is clamoring to be heard, truly listening to someone else is a way of showing that you respect their opinion, their experience, and their right to be heard. It's not just about agreeing with them. It's about valuing their perspective. It's about saying, I may not agree with everything you're saying, but I'm here, I'm listening, and I respect you enough to give you my full attention. Kapag pinalalawak natin ang espasyong iyon, nagsisimula tayong makita ang mundo sa pamamagitan ng mata ng ibang tao. At yun ang nagpapalawak sa ating pag-unawa, ating empatiya, at ating kakayahang makipag-ugnayan sa iba. Huwag nating kalimutan na ang pakikinig ay isang kilos din ng paggalang. Sa isang kultura kung saan lahat ay nag-uunahang marinig, ang tunay na pakikinig sa ibang tao ay paraan ng pagpapakita na nirerespeto mo ang kanilang opinyon, kanilang karanasan, at ang karapatan nilang mapakinggan. Hindi lang ito tungkol sa pagsang-ayon sa kanila, kundi tungkol sa pagpapahalaga sa kanilang perspektiba. Tungkol ito sa pagsasabing maaring hindi ako sumang-ayon sa lahat ng sinasabi mo. Pero narito ako, nakikinig, at nirerespeto kita ng sapat upang ibigay sa iyo ang aking buong atensyon. The next time you're in a conversation, try something different. Instead of thinking about what you're going to say next, just focus on listening. Give the other person your full attention. Don't interrupt. Don't judge. Don't try to fix their problem. Just listen and see how that changes the dynamic of the conversation. You might be surprised at how much deeper your connection with that person becomes. And you might just find that the more you listen, the more unforgettable you become. Sa susunod na ikaw ay nasa isang pag-uusap, subukan mong gumawa ng kakaiba. Sa halip na isipin kung ano ang sasabihin mo pagkatapos, mag-focus ka lang sa pakikinig. Ibigay mo sa kausap mo ang iyong buong atensyon. Huwag manggambala, huwag humusga, huwag ding subukang ayusin ang kanilang problema. Makinig ka lamang at tingnan mo kung paano nito binabago ang dinamika ng pag-uusap. Maari kang magulat kung gaano kalalim ang nagiging koneksyon mo sa taong iyon. At maaring matuklasan mong habang mas nakikinig ka, mas nagiging hindi ka malilimutan. Listening is not just a skill. It's a practice. It takes conscious effort, especially in a world full of distractions. But when you make it a habit, you'll begin to notice how much richer your relationships become. You'll see that people start to open up to you in ways they never have before. You'll find that you're building emotional bonds that go beyond surface-level interactions. And in time, you'll become the kind of person people can't forget. Not because you spoke the loudest, but because you were the one who took the time to truly listen. Ang pakikinig ay hindi lang isang kakayahan, ito ay isang practice. Nangangailangan ito ng malay na pagsisikap, lalo na sa mundong puno ng pang-aagaw ng atensyon. Ngunit kapag ginawang ugali, mapapansin mong mas nagiging makabuluhan ang iyong mga relasyon. Makikita mong nagsisimulang magbukas ang mga tao sa iyo sa paraang hindi nila nagawa noon. Matutuklasan mong bumubuo ka ng emosyonal na koneksyon na higit pa sa mababaw na pakikisalamuha. At sa paglipas ng panahon, magiging uri ka ng taong hindi malilimutan, hindi dahil ikaw ang pinakamalakas magsalita, kundi dahil ikaw ang naglaan ng oras upang tunay na makinig. So the next time you're having a conversation, remember, it's not about you. It's about them. It's about being present, offering your full attention, and showing the other person that they matter. In a world full of noise, being someone who listens deeply is an act of rare, true connection. And that's what people remember.
Kaya sa susunod na ikaw ay may kausap, tandaan, hindi ito tungkol sa iyo, kundi tungkol sa kanila. Tungkol ito sa pagiging present, pagbibigay ng buong atensyon at pagpapakita sa kabilang tao na sila ay mahalaga. Sa mundong puno ng ingay, ang pagiging isang taong marunong makinig ng malalim ay isang bihirang kilos ng tunay na koneksyon, at iyon ang natatandaan ng mga tao. 3. Walking away in peace, the power of letting go. Let's be real for a second. How often do you see people argue, fight, or beg for closure when a relationship ends? It's something we've all witnessed and maybe even experienced ourselves. A breakup, a falling out, a difficult conversation. It often turns into something chaotic, messy, and filled with emotion. Both sides end up feeling worse, hurt, and confused. It's like trying to hold on to a rope that's slipping through your hands. The tighter you grip it, the more it frays, and the more you end up feeling the strain. Maging totoo tayo sandali. Gaano kadalas mong nakikitang nag-aaway, naglalaban, o nagmamakaawa ang mga tao para sa closure kapag nagtatapos ang isang relasyon? Lahat tayo'y nakasaksi nito at marahil naranasan pa. Isang hiwalayan, isang pagtatampuhan, isang mahirap na pag-uusap. Madalas itong nauuwi sa kaguluhan, kalat, at emosyon. Parehong panig ay nauuwi sa mas masakit, mas litong damdamin, para itong paghawak sa lubid na dumudulas sa iyong mga kamay. Habang mas mahigpit ang kapit mo, lalo itong napupunit at mas ramdam mo ang pagbigat. But what if you didn't need to do any of that? What if instead of fighting for closure or trying to explain every little detail, you could simply walk away in peace? Think about this for a moment. A person who truly knows their worth doesn't need to beg, argue, or plead for closure. They don't need to chase after validation or justification when a chapter in their life comes to an end. They simply say, "I wish you well," and walk away. That's it. No drama, no resentment, no hard feelings. Pero paano kung hindi mo kailangang gawin ang alinman dito? Paano kung sa halip na ipaglaban ang closure o ipaliwanag ang bawat detalye, maaari ka na lang lumakad palayo ng may kapayapaan? Isipin mo ito, ang taong tunay na kilala ang kanilang halaga ay hindi kailangang magmakaawa, makipagtalo o humingi ng closure. Hindi nila kailangang habulin ang pagpapatunay o pag-aangkin ng tama. Kapag natapos ang isang kabanata sa buhay nila, simple lang nilang sinasabi, "Nais kong maging maayos ka," at lumalakad ng payapa. Yun lang. Walang drama, walang galit, walang mabigat na damdamin. This doesn't mean they don't care or that they're indifferent. It means they are grounded enough to know that their peace is not dependent on the other person's response. They understand that the relationship's end does not define them, and their sense of self is secure. It comes from within. Hindi ibig sabihin ito na wala silang pakialam o manhid sila. Ibig sabihin nito ay sapat silang nakatayo sa sarili nilang katatagan upang malaman na ang kanilang kapayapaan ay hindi nakadepende sa sagot ng ibang tao. Nauunawaan nilang ang pagtatapos ng relasyon ay hindi nag-iiba ng pagkatao nila, at ang kanilang pagkilala sa sarili ay matatag, nagmumula sa kanilang loob. When you choose peace over drama, you send a powerful message that your peace is non-negotiable, that your self-worth doesn't depend on external validation, and that you don't need anyone else to define you. You simply are, and that's enough. And while this might be difficult in the moment, over time, you'll notice the immense freedom it brings. By letting go of the need for closure, you free yourself from the cycle of emotional turmoil that so often follows a difficult ending. You no longer need to keep replaying the past.
or trying to figure out how things could have turned out differently. Instead, you give yourself the space to heal, to grow, and to move forward in a healthier, more balanced way. Kapag pinipili mo ang kapayapaan kaysa drama, nagpapadala ka ng isang makapangyarihang mensahe na ang iyong kapayapaan ay hindi na pag-uusapan, na ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa panlabas na pag-apruba, at na hindi mo kailangan ng kahit sinong iba para tukuyin ka. Ikaw ay ikaw at sapat na iyon. At kahit mahirap ito sa sandali, sa paglipas ng panahon, mapapansin mo ang napakalaking kalayaang dala nito. Sa pagbitaw sa pangangailangan ng closure, pinalalaya mo ang sarili mo mula sa siklo ng emosyonal na kaguluhan na madalas sumusunod sa isang mahirap na pagtatapos. Hindi mo na kailangang paulit-ulitin sa isip ang nakaraan o subukang alamin kung paano sana naging iba ang mga bagay. Sa halip, binibigyan mo ang sarili mo ng espasyong maghilom, lumago at magpatuloy sa mas malusog at mas balanseng paraan. Choosing peace doesn't mean you don't care. It means you care enough about yourself to walk away from situations that drain you. It means you respect yourself enough to not get caught up in emotional battles that won't bring you peace. It means you've learned to control your own emotional state regardless of external circumstances. That's the kind of strength that others notice, and it's the kind of strength that makes a lasting impact. It's the kind of strength that is unforgettable. Ang pagpili ng kapayapaan ay hindi nangangahulugang wala kang pakialam. Ibig sabihin nito ay sapat ang pag-aalaga mo sa sarili para lumayo sa mga sitwasyong kumakain ng iyong enerhiya. Ibig sabihin nito ay nirerespeto mo ang sarili mo ng sapat upang hindi ka maipit sa emosyonal na labanan na hindi naman magdadala ng kapayapaan. Ibig sabihin nito na natutunan mong kontrolin ang sarili mong emosyon, anuman ang panlabas na pangyayari. Iyon ang uri ng lakas na napapansin ng iba, at iyon ang uri ng lakas na nagiiwan ng pangmatagalang epekto. Iyon ang uri ng lakas na hindi malilimutan. So the next time you're faced with a difficult ending, remember you have the power to choose peace. You don't need to fight for closure or resolution. You don't need to prove anything to anyone. Simply walk away, let go, and allow yourself the freedom to move on. The peace you choose now will follow you into the future, shaping your path in ways you never imagined. Kaya sa susunod na haharap ka sa isang mahirap na pagtatapos, tandaan na mayroon kang kapangyarihang piliin ang kapayapaan. Hindi mo kailangang ipaglaban ang closure o resolusyon. Hindi mo kailangang patunayan ang kahit ano sa kahit sino. Lumakad ka lang palayo, bitawan, at bigyan ang sarili mo ng kalayaang magpatuloy. Ang kapayapaang pinili mo ngayon ay susunod sa iyo sa hinaharap, huhubog sa landas mo sa paraang hindi mo kailanman inisip. 4. Living for a higher purpose, the drive that doesn't rely on others. There's something magnetic about a person who lives with purpose. It's not about being the loudest in the room or commanding attention with flashy gestures. Instead, it's about the quiet power that comes from living for something greater than yourself. It's about having a mission that drives you. Something so compelling that it fills your days with intention and meaning. May kakaibang halina ang isang taong namumuhay ng may layunin. Hindi ito tungkol sa pagiging pinakamalakas magsalita o paghingi ng pansin gamit ang mga bonggang kilos. Sa halip, ito'y tungkol sa tahimik na kapangyarihang nagmumula sa pamumuhay para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa sarili mo. Tungkol ito sa pagkakaroon ng misyon na nagtutulak sa iyo. Isang bagay na napakahalaga na pinupuno nito ang iyong mga araw ng layunin at kahulugan. Have you ever encountered someone who seemed to have their life together? Not because they were trying to impress anyone,
but because they were deeply focused on their own path. You could feel their energy, right? It wasn't the noise or the attention that drew people in. It was their commitment to their purpose. They weren't seeking validation, and that in itself was magnetic. It's a rare kind of energy that leaves a lasting impression, one that says, I'm doing this because I believe in it, not because I need you to believe in me. Nakakilala ka na ba ng taong tila maayos ang buhay? Hindi dahil sinusubukan nilang magpa-impress, kundi dahil sobrang nakapokus sila sa sarili nilang landas. Ramdam mo ang kanilang enerhiya, hindi ba? Hindi ingay o atensyon ang umaakit sa mga tao, kundi ang kanilang dedikasyon sa kanilang layunin. Hindi sila naghahanap ng pag-apruba at yun mismo ang kaakit-akit. Isang bihirang uri ng enerhiya na nagiiwan ng tatak. Isang enerhiyang nagsasabing, ginagawa ko ito dahil naniniwala ako rito, hindi dahil kailangan kong maniwala ka sa akin.